Samantala, iniulat ng isang human rights group na tumaas ang bilang ng insidente ng online harassment laban sa pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killing ng nakaraang administrasyon. Ayon sa grupong Rise Up for Life and for Rights, partikular na target ng hate speech, pagbabanta at harassment ay ang mga babaeng kaanak na nagsasalita para sa kanilang napaslang na kapamilya. Bumabaha din anya ng mga mali at misleading na mga impormasyon ng internet matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa character assassination sa pamilya ng mga biktima, target din ng mga ito kahit ang mga hukom ng International Criminal Court. Panawagan ng grupo sa publiko, suportahan ang mga biktima at ang mga nagsubite ng kanilang ebidensya sa ICC. Giit pa nito, kailangan na maitama ang pag-iisip at maitigil na ang mga ganitong pagbabanta laban sa mga naghahanap ng hustisya. Panahon na anya na matuldukan ang pagpatay sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga nasa likod nito.